naman ako perfect, pero at least dito sa niluto natin today ay perfect. Yun ang importante. Perfect na perfect ang ating banana potato cheese. Tingnan nyo naman, color achieve at napakaganda. Kaya umpisahan na natin gumawa ng banana potato cheese. Mga langga, kailangan sa paggawa ng kahit anong klaseng banana bread or banana cake, overripe po ang ating mga saging. Yes, piliin natin yung sobrang hinog na talaga, yung nangingitim na, dahil yun po ang pinakamasarap. Kung dati tinatapon nyo ang mga pabulok na saging, ngayon pakinabangan nyo na. Dahil dito, marami tayong magagawa. Imamash lang natin ang ating mga overripe na saging. Pwede kayong gumamit ng blender kung gusto nyo na smooth ang kinalabasan ng inyong mga bread. Pero malambot naman ang mga saging, kaya pwede na nating imamash kahit walang blender. Sa pagka-crack ng mga itlog, ugaliin ninyong separate lagi ang inyong paggawa, dahil pag may bulok, maiwasan nating maihalo sa ating mga ginagawa or niluluto para hindi masayang at maapektuhan ang iba pa nating mga sangkap. Sa sugar naman, nireduce ko, pero pwede kayong magdagdag dahil alam ko kasi yung saging namin super tamis. Minsan may saging na hindi gaano katamis, kaya tikman nyo muna ang mga saging na inyong gagamitin. Maglagay din tayo ng konting asin, fresh milk or evap, pwede po yon. Tapos yung vanilla natin, pampabango na, pampatanggalan sapa sa ating mga niluluto. Ibibit lang natin hanggat mag-well combine ang ating mga wet ingredients. At pagkatapos, kailangan nating salain or isisef natin ang ating mga dry ingredients. Dito naglalagay po ako ng baking soda at baking powder. Yung iba hindi na po naglalagay ng baking powder, pero sa akin both po naglalagay ako. At sa paglagay naman ng cinnamon powder, optional lamang dahil minsan hindi po available ang ating mga cinnamon powder sa ating mga lugar. Sa pagmimix naman ng wet at dry ingredients, huwag po nating i-overmix. Pag nakita na natin na wala na pong mga hari ng puti-puti, okay na po yun, goods na po yun. Dahil pag ma-overmix yan, pangit po ang kinalabasan ng ating mga puto. For the last time, gamit lang kayo ng spatula para ma-check nyo talaga sa bottom, wala pong naiiwang hari ng namumuo. At maglagay din tayo ng konting white vinegar para ma-activate ang ating baking soda. Haluing maigi, pero wag kang masyadong mag-enjoy dahil ma-overmix mo ang inyong butter. Ngayon naman sa ating mga molder, pag ganito po ang gamit ninyo, wag nyo pong i-graze or lagyan ng mantika dahil maganda po ang alsa ng ating mga puto pag wala pong mantika. May kinakapitan siya, hindi po siya nadudulas. Pagkatapos, steam lang natin ng 12 minutes. Wag po ninyong tingnan ng tingnan. High heat po dapat ang ating pinakuluang tubig. Tuloy-tuloy po yan from the start until matapos ang 12 minutes, high heat po ang ating pinakulong tubig. Kung ang cheese na gagamitin ninyo ay pang burger, gaya nito, quick melt lang, 30 seconds dapat tanggalin nyo na para hindi po siya mag-overmelt. Repeat the process lang hanggat matapos, at kung gusto nyo maglagay ng extra cheese, pag steam pa lang, maglagay na kayo para may cheese sa loob, at yung panghuli, yung pang toppings natin. Pag nagustuhan nyo pala ang ating process, huwag kalimutang mag-subscribe dahil alam ko marami naman tayong nakikitang nag-tutorial about sa pagluluto ng banana potato cheese. Pero sa akin, ito po yung method ko. Sa gold leaf naman mga langga, umandar lang talaga yung kaartihan ko dahil nung nagkalkal ako, may nakita ako mga extra. Kasi nga nagbe-bake ako, kaya may mga gold leaf po ako. Kaya nilagyan ko. Hindi talaga yan required. And of course, titikman na natin, ipakita ko talaga sa inyo na super lambot, soft, napaka-perfect. Hindi talaga palpak pag sundan nyo po ang ating process. By the way mga langga, bago ko makalimutan, baka mag-worry kayo na pag hindi nyo nilagyan ang mga molder nyo ng oil, ay didikit po ang ating mga puto cheese. Hindi po, believe me, I guarantee. At madali lang po siyang matanggal. I-press nyo lang ng konti sa gilid, kahit mainit pa po siya. Smooth na smooth ang inyong mga puto. Mag-feedback kayo sa ating comment section kung ano ang kinalabasan sa inyong mga puto banana cheese.